Hello guys, good evening. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys ay i-share natin kung paano dadami at paano lumago yung ating tindahan, kung ano ang dapat natin gawin para dumami ang ating customer guys. So may mga tips tayong ibibigay guys. So bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe na yung aking YouTube channel at paki-like and comment na rin guys para mabalikan ko kayo. So bago ang lahat guys, nagugupit pala ako dito sa ating mga kape. Yung mga kape natin, nagugupit ako. Tapos ito mga shampoo natin. At ayan, Colgate. So yung Bitsin saka Magic Sarap ay tapos ko nang ginawa. So isa ito sa mga gandang gawain sa isang tindahan guys, para madali na lang natin ibigay sa ating customer. Hindi na tayo matatagalan pa at bigay na lang tayo ng bigay sa ating customer kung merong bibili. Kaya kailangan maggupit-gupit tayo ng mga ating mga kape, mga ano dyan, kung ano ang dapat natin gupitin. So yun guys. So sa hindi pa nakakaalam, lapit lang ako, baka hindi narinig yung aking boses ang hina. Tapos hininaan ko lang guys, kasi siyempre nahihiya pa rin ako may makarinig. Hindi pa talaga tayo sanay, no. So yun guys. Sa hindi nakakaalam, sa mga bago nating subscribers dyan, ay tayo ay nag-umpisa lang sa 1,000 lang guys, no. 1,000 lang yung ating pinuhunan. So nag-start ako ay 1 year old pa yung anak ko. So ngayon ay coming 17 na siya. 17 years old yun. Sa next month mag 17 years old na yung anak ko guys. So wala tayong inaasahan sang guys, walang ibang nagsuporta sa atin, wala tayong ibang pinagkikitaan. So dito ko lahat kinukuha yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. So 2 lang naman kami ng anak ko. At thanks God at unti-unti ko nang na ano yung pangarap ko guys, no, na mapaayos ko ang aking bahay at tindahan. So ayan na, umpisahan na nating ipagawa siya. Pero hindi pa siya tapos guys. Ano lang siya, tindahan, tapos yung buong paligi, buong ano sa bahay, pero yung sa loob hindi pa tapos, hindi pa, marami pa talagang kulang. So pakunti-kunti lang, dandahan lang para hindi tayo mahirapan, kasi hindi rin kaya ng ating budget dahil ito lang yung tindahan natin, yung ating inasahan. So nakikita nyo naman, hindi masyadong karamihan yung aking paninda at hindi rin kalakihan yung aking benta, pero nagawan ko pa rin ng paraan na makapag-ipon tayo at magawa natin yung ating mga gustong gawin at pangarap natin ay matupad. So yun guys, diba? So dapat ay control lang tayo sa ating pamimili, sa ating paninda. Depende kasi yan sa location nyo guys, sa inyong lugar, nakadepende din yun. Lalo na pag may mga kompetensya kayo, so kailangan control talaga yung pamimili. So una yung gagawin nyo talaga guys, para may kahit papano, kahit may mga kompetensya tayo, kahit ano tayo, hindi masyadong talaga sa daan, pasok. Yung akin kasing tindahan guys ay medyo pasukin pa ng kaunti. So hindi talaga siya nasa daanan. So yung diskarte ko lang talaga guys sa interesado dyan, kung paano ko siya naruroll at paano ko siya napalago, paano ko siya na nang matagal na ganun katagal na, kahit dito. Simula pa naman umpisa guys, kahit hindi pa kami naghiwalay ng aking partner, ay yung mga talaga ay dito ko na rin kinukuha. May mga gusto akong bilhin sa sarili ko, sa mga gamit sa bahay, dito ko sa tindahan talaga kinukuha guys. Sa mga kailangan ng anak ko, dito ko rin kinukuha yun. So yun guys, balik tayo. So kailangan talaga guys ay kailangan, kung sa baguhan ka pa lang nagtitinda, so yung uunahin mo talaga, yung iisipin mo at unahin mo na paninda ay yung fast moving sa iyong lugar. Kung ano yung mga mabinta sa inyong lugar, yun yung unahin mo. So hindi naman kailangan guys na malaki yung ating puhunan, kung marunong ka lang talaga mag-ruling ng iyong paninda. So pwede ka nang mag-umpisa kahit maliit lang. So yun ang unahin mo. Tapos i-roll mo lang siya, yung benta mo, i-roll mo. Kung bibili ka ng items na 3 piraso, so every week naman tayo, or mas maganda kung malapit man sa inyo yung bilihan, so mas maganda yun, dahil makakatakbo ka kaagad, makakabili ka agad kung anong kulang, kung anong So ako kasi dati medyo malayo pa yung bilihan namin dito, so yun yung ginagawa ko guys, no. Pag ng kulang, pag anong wala ay bili agad, pero malayo pa dito sa amin guys yung
bilihan. Kaya pag wala akong bitbit, nilalakad ko lang. So kailangan kasi natin magtipid-tipid muna pag bago pa tayong nag-uumpisa. Kailangan magtipid-tipid. So ginagawa ko, maglalakad lang ako pag wala akong bitbit, tapos pag uwi ko may bitbit na ako. Kung kaya ko naman siyang bitbitin, na papasok dito sa amin ay hanggang doon lang ako sa highway, sa baba ng hindi na ako nagpapapasok dito sa amin kasi may dagdag pamasahe pag hanggang papasok ka. So nagtitipid ako pag ganun. So lahat ng bagay ay tinitipid ko guys para makakasave tayo. So ayun. So kailangan niro-roll natin yung ating paninda. At kung may mga ka lang. So tatlo yung nabubulol na ako guys. Pasensya na. Kung kunwari tanduay, yun, 3 tanduay. So sa susunod mong bili, siyempre may tubo ka na nun. 'Di ba? Sa 3 buti ng tanduay ay may tubo ka na. So ganun pa rin yung bibilhin mo, 3 pa rin. Tapos yung iba, yung tubo mo sa yung ibibili mo yung iba ng mga items. So yun yung gawa mo para unti-unting makukumpleto mo yung paninda guys. Kahit pa kunti-kunti lang muna, basta marurol mo siya, mabibili mo siya ng yung ibang items para dumami yung iyong paninda, makumpleto. So ganun yung paraan na dapat gawin guys para dumami yung iyong paninda. Hindi yung kasi magstay ka lang dun sa isang items na 3, gawin mong 4, 5 ganyan. So wag muna. Saka na lang pag medyo na yung yung benta mo. So, sa tingin mo, kasi mararamdaman mo rin yun eh. So, sa tingin mo na okay na yung benta mo, yung mo, so pwede mo siyang dagdagan yung isang items. Dagdagan mo siya. So, kaya bago pa tayo, kailangan muna natin, ganun pa rin yung ating bibilihin, at iro-roll na lang natin, bibili natin ng ibang mga items para dumami yung ating paninda guys. At syempre wag kalimutan na magtipid-tipid tayo muna, control sa sarili. Syempre may mga gusto din tayo, 'di ba? Hindi yan maiwasan, may mga gusto tayo, pero tiisin muna natin, control muna para hindi mabawasan yung ating mga kailangang ipamili sa ating tindahan. So yun ang dapat gawin, guys. At pangalawa, kailangan magaling ka rin mag-entertain sa iyong customer. So aaminin ko guys hindi ako smiling. Hindi ako, yung aura ng mukha ko, hindi palangiti. So, talaga, lalo na hindi ko kilala guys. Seryoso talaga yung mukha ko, hindi talaga ako palangiti. Pero, yung boses ko naman, ay hindi yung matigas, hindi yung parang galit, yung ganon. So, parang bumabawi lang sa boses ko guys. Bumabawi lang siya. Kaya, kahit pa paano ay marami tayong customer, sawa ng Diyos, ay marami tayong customer at ito pa rin tayo. At, lumalaban pa rin tayo. So, yun guys, kailangan, importante talaga din yun, yung pag-entertain natin sa ating customer. At ako kasi pag mga bata, mga dalaga, yung tawag ko sa kanila, yung mga ganyan. At kahit medyo ka na sa customer mo, parang stress ka na. So, kailangan mo talagang habaan yung iyong pasensya. So, dito kasi sa tindahan guys, kung magtitindahan ka, kailangan talaga mahaba yung iyong pasensya. Kasi hindi talaga maiwasan, iba't iba yung mga customer na maano mo, kahit mga bata, di ba? Parang sa tingin mo hindi sila napapagod na pabalik-balik, ikaw na yung napapagod guys, di ba? Ikaw yung napapagod na magbigay kasi pabalik-balik sila, tagpipiso, 1 piraso, yung mga ganyan, di ba? Sino nakaka-relate dyan? So, kailangan mahaba yung pasensya mo sa mga ganitong business. So, kasi hindi talaga maiwasan yan guys. At pangatlo, kailangan first come first serve tayo sa ating paninda guys. So kung meron tayong mga bago, kailangan ilagay natin sa ilalim, ipaibabaw yung luma, yung nauna mong bili para yun yung mauna na mabigay. Hindi tayo magkaroon ng expiration, hindi tayo magkaroon ng lugi, hindi tayo malugi sa ating tindahan. So yun yung maganda guys na dapat natin gawin sa ating tindahan. Kasi meron kasing iba na lagay lang ng nalagay, hindi na nila yung nauna nilang items. Ang mangyayari kasi yung nauna matatabunan. So magkakaroon tayo ng expiration pag ganun guys. At once na mamili tayo guys, ugaliin natin i-check yung mga expiration date kasi may mga items kasi na mas madali na lang mag-expire. Kaya kailangan tingnan natin yung mga expiration date tulad ng mga noodles, canton, mga sitseria, biscuits. Kasi naranasan ko yan guys na yung biscuits na expire na siya, siguro natabunan yun. Kasi maglagay kasi sila, pag naglagay ng stock, sa harap lang din, hindi nila tinatanggal yung nasa likod, nilalagay lang nila agad sa harap, kaya natatabunan yung iba. So kailangan talaga i-check natin yung mga expiration date pag mamili tayo. So sa mga sitseria,
tinitingnan ko kung malapit na siyang mag-expire. Tinitingnan ko yung expiration niya. So, yung kinukuha ko yung matagal na tinatansya ko kung hanggang saan siya aabot. So, control lang din natin kung sa tingin natin mabinta, dadamihan natin. Kung hindi naman masyado, so bibili lang tayo ng mga ilang peraso guys. So, yun yung dapat nating gawin. Kung hindi siya mabinta, bili lang tayo ng kaunti. Yun ang dapat gawin para hindi tayo magkaroon ng expiration. At pag meron tayong makikitang mga items, may mga free guys, so i-grab nyo na yan. Yan yung maganda sa atin at dagdag kita sa ating tindahan. So, yun na yung yun yung bilhin nyo. Pero, wag lahat. Kasi may mga items din, di ba, na hindi mabinta sa ating tindahan. So, piliin lang din natin yung mabinta lang sa ating tindahan na mga items. Wag naman na, ay merong free, kailangan natin bilhin, ganun. So, isa yun guys sa maganda, yung makakuha tayo ng may mga free para madaling lumago yung ating tindahan, madaling dumami yung ating paninda guys. So, yun, hanggang dito na lang yung ating video, yung ating vlog guys. So, salamat sa inyong lahat. Thank you sa inyong lahat. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Bye bye guys. Maraming salamat.